Showbiz fanatics, Catherine Bernardo, bakit nga ba kasama sa Canada ang best friend ni DJ na si Mr. Vince Carlos San Juan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And now, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. So, and for today's video, nasa ikalimang araw na po ng kanilang taping sa Canada ang Kat din at nag-post po ang ilan sa mga staff and crew at the same time sa Instagram story po ni Miss Catherine Bernardo ay ayan po yung kanyang post. Ayan, nakita natin na parang nasa isang lugar po sila kung saan nasa labas, kasi yung karamihan po sa mga nakikita natin ng mga videos, diba parang nasa loob sila ng bahay. But this time, eto na, pag-usapan natin. Dahil meron po kasing isang nag-post or nag-comment dun sa ating pong pinost sa Facebook. Sabi niya, may nakabantay din kay Kat, si Vince na BFF ni DJ. Andyan din sa Canada kasama ni Kat. So, sumagot ako, wait, I'll check on it. Bakit nga naman nandoon yung best friend? Kasi, eto na, tinry ko pong i-search. So, nakita ko po itong si Mr. Vince Carlos San Juan na nagpo-post po siya. Kasama niya nga talaga si Miss Catherine Bernardo. Nag-post siya na nandun na sila sa Vancouver International Airport, which is sa Canada. So, confirm, nakasama nga. At hindi ko lang din ma-confirm kung talagang best friend nga ito, 'di ba? Kasi ayun yung post niya. And then, nung pinost niya po itong photos niya with Catherine Bernardo, may mga nag-comment po doon na, Sir Vince, ayan, ikaw na bahala kay Kat, sabi niya. Pinasama daw di umano itong si Vince Carlos San Juan kay Miss Catherine para daw bantayan si Catherine. So, na-trigger tayo, no? Kaya ngayon lang tayo nag-upload dahil we need to search on it. Sino ba itong si Mr. Vince Carlos San Juan? When I check his Instagram, nakita ko marami siya mga photos ng Katniel. Sinabi niya doon, nung 2023, nung naghiwalay ang Katniel, nag-post siya na nakita niya daw kung paano daw magtalo at mag-away ang Katniel, pero mas nakita niya kung paano daw yung pagmamahala ng dalawa. Which as marami rin siyang mga photos ni Daniel Padilla, binati niya at ang tawag niya kay Daniel ay Tol. So when I check on it, bakit po kasama siya, 'di ba? So chinek ko siya, nung ni-research ko, ito pa lang si Mr. Vince Carlos San Juan. Chinek ko kasi ano bang profession nito, bakit kasama siya. Chinek ko po siya, nakalagay po dito sa IMDb sa Google. Nung chinek ko, ang lumabas yung mga movie. Ito pala siya ay na-incorporate sa A Very Good Girl movie, Love You With an Accent, An Inconvenient Love, Mano Po Legacy, The House Arrest, The Unbreakable, Between Maybes, The House of Us, Kusina King, Dotga. Ang dami pong mga movies kung saan na-incorporate ang pangalan po ni Mr. Vince Carlos San Juan. And when I check it, ang kanya po palang profession or ang kanyang trabaho, isa po siyang digital imaging technician. Sabi po dito, Digital Imaging Technician or DITs help the director or photography DOP with the digital know-how of the camera. They advise the DOP on contrast, brightness, and effect of under or overexposure as these constraints are different from shooting with film. They also advise the camera crew on shots in progress, reporting any soft focus, framing issue, or unwanted reflection and shadows. Which means, itong si Mr. Carlos ay hindi pinapunta ni Mr. Daniel Padilla para bantayan si Miss Catherine. Nandoon siya dahil part po siya ng mga crew, 'di ba? So may kinalaman siya pagdating po dun sa mga footages, cameras, yun po yung kanyang trabaho dun. Kaya yung sinasabi po ng ilang mga Katniel fans dun po sa Facebook page na inaaway pa ako sa hindi po totoo na itong laking ito na nandoon na kasama ni sinama or pinasama or sinama ni Catherine ay may kinalaman kay Daniel.
So, i-fact check natin ha. Hindi po yan pinadala ni Daniel. Hindi po yan pinabantayan si Catherine dahil siya po ay parte ng production film dito po sa Hello Love Again. So, dapat po malinaw po sa ating lahat yon. And for that, narito naman ang ilan sa mga comments po ninyo, no, patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo. Unahin po natin ang komento mula sa isang user. Sabi na nga, it's official, daming sweet moments pag walang kamerang nakatutok. Kilig na ako sa kwento ng relatives ko sa Canada. Oh, diba? Sabi ni Ma'am si Josephina Jones, Miss Dar, fact check lang, ganyan din ang nangyari sa Hong Kong na shooting ng HLG. Kaya lang, ang mga kababayan natin sa Hong Kong ay masunurin, nakasama pa nga sila sa pelikula. True. Alam nyo po, kasi hindi naman talaga mapipigilan yan eh. Asian superstar po yun nandoon, tas multimedia star, diba, ang nandoon. Kaya hindi po imposible na may ganyang senaryo talaga at inaasahan na talaga ng marami. Kaya nga, diba, nakikita nyo po si Direk Cathy kung paano niya sawayin, kasi sanay na siya kapag gumagawa siya ng movie with Catherine or yung mga talagang malalaking artista, ina-expect niya na talaga yan. Sabi pa ng isa, wow, sobrang dami nagmamalangkat din. Kaya marami mga taong nanonood ng taping ng Kat din. Ingat kayo lagi and God bless po sa inyong lahat. Siguro kung ako rin po yung nando doon sa Canada at malapit lang sa akin or 30 minutes drive, baka nandoon din ako para po mag-abang ng mga footages, diba? First time, kumaga parang, syempre, mga OFW, hindi naman talaga sila lagi nakakakita ng mga artista sa personal. So, ginagawa po nilang outlet yon para po talagang makita nila yung mga idol nila. At the same time, is part din yun ng parang suporta na pinapakita nila para sa mga malalaking artista katulad ng Kat din. Sabi ni Ma'am si Elena, kasi ang ibang galing sa malayo, sa ibang part ng Calgary, at iba pa malayo pa galing ng Amerika by car. So, hindi rin natin masisisi at gusto lang nila makita si Kat. True naman. Sabi ni Miss Florencia Ponce, okay lang sana, pareho lang nung kay DJ, sweet and gentle. Ayan, so kinumpara niya naman si DJ at saka si Alden Richards, ano, patungkol kung paano nila i-handle si Miss Catherine Bernardo. So, tama po, no? Kumbaga parang yung mga kababayan natin, makikita mo talaga yung place kung saan ginanap yung day 3 nila na shooting. Talagang talagang puno talaga ng sasakyan, as in talagang nasa side na po yung mga sasakyan. And of course, sabi ni Ma'am si Christy, thank you sa update, Ma'am Miss Dareds, watching from Dubai. Hello po sa mga taga Dubai. Abangan po natin ang movie ng Kat din. At ipakita natin sa mga bashers, sabi kasi ng ilang mga bashers, ayoko na po magbanggit, baka magalit sila, na hindi raw kikita yan dahil dami nila mga hanash dito sa movie. So ipakita natin mga Kat din na talagang Kat and Alden make our day perfect, diba? Sabi ni Mr. Renato Sayan, sa pag-ikot-ikot sa mga luxury hotel and famous restaurant, ang favorite puntahan ng mga turista here in Calgary. Magbabaka sakali may makitang sightings ng Kat din, ay accidentally nakita ni Mami Min together with Joros and some of road managers. Both Kat and Alden, familiar lang ako sa road manager na si Laysam. Yung kay Kat, mukhang kilala ko pero yung name hindi nakikita ko. Pumunta sila sa Lake Van, kumukuha ng mga pictures, binati lang namin, bumati din naman sila pabalik sa amin, tas nag-alisan na kami. Ayun, talagang humahanap si Mr. Renato Osaya ng mga kung ano yung mga makikita mo dyan, diba? Pero parang bibihira lang siguro natin, or kung sa mga taga Canada, bihira lang talagang makita kung nalalabas sila Kat at Mr. Alden Richards. Pero yun ang plano nila, diba? Pupunta sila sa mga restaurant. And sabi ni Ma'am Chibrigi Pamposa, I'm Doris, thank again for update sa mga nakikita in personal sa shoot nila sa Canada. Sobrang ganda raw na sa personal, parang angelic face daw ang ganda at batang bata raw tingin si Miss Kat. Thanks, Ma'am Dars. God bless you. God bless Kat din forever, Mama. Ayan. Mas lalo kasing maganda si Kat lalo kapag wala siyang makeup. Yun talaga yung
may mga times na humaharap siya sa camera na parang ano lang, parang ang wearing niya lang is ano lang, lip gloss. Ganun katindi, no? Kasi kumbaga parang inborn na talaga siyang maganda nung bata pa siya. Maganda na yung mukha niya. Sabi ni Miss Lynn Mac, we do have different bylaws in Canada like noise and crowd gathering, loitering. Usually, the production company will require permit in the city to be able to film in their specified location. Advance written notice also provided in surroundings household. Noise and crowd gathering by law are the most common ones. The surrounding household has the right to complain to the city if the noise and the crowd impedes their normal life. Ayun. Siguro naman po bago po ginawa yung movie na yun is nakakuha na sila ng ganong permit kasi hindi naman sila papayagan kung hindi po sila gumawa ng ganong permiso, 'di ba? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.